As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin. Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett of Coach Jarrett Live. Welcome po sa ating tahanan dito sa YouTube. At I hope that you're enjoying ang ating pong kwentuhan dito sa ating channel. At huwag niyo kakalimutan mga kababayan na mag-subscribe dito po sa ating Coach Jarrett Live YouTube channel. At pa-follow ang ating Facebook page, Pinasabat Newsroom, at ang ating Facebook group, Tambayan ng mga Kotseros. Okay. So mga kababayan, patulong na lang po, no? Paki-share po natin yung mga pinopost natin sa Pinasabat Newsroom. At also paki-check din po kung nakasubscribe pa kayo sa akin kasi si YouTube ay nag-unsubscribe without our knowledge. So, ayun. Kaya kasi may mga nagrereklamo, hindi rin nakakuha ng notification sa akin, baka kaya hindi kayo nakakuha kasi in-unsubscribe kayo sa akin ni YouTube. So, paki-check na lang din. Every now and then. Alright, so pag-usapan natin itong ating next topic. Nakakagulat ito, hindi ko in-expect mga babayan, pero sinuntok daw si Mike Defensor. Sinuntok daw si Mike Defensor, guys. Totoo ba yan? O drama-rama sa hapon lang yan? O hindi natin... Well, titignan natin mamaya kung totoo ba o drama-rama sa hapon. O DDS drama lang yan. Kasi ako I'm inclined to believe that it is DDS drama. Drama lang yon. Pero alam nyo, kung masapak man siya, deserve niya yun. Sana nga tinuluyan na lang eh. Sana nga tinuluyan na lang eh kung sinuntok talaga si Mike Defensor. How I wish nasapa ka talaga. Di ba? Uy, wait, awat lang ako. Sana nga natuluyan eh. Sana natuluyan talaga, promise. Ano ba kasi nangyari? Kasi kanina, mga kababayan, nag-bail hearing sa Sandigan Bayan. Ito ay related sa kaso ni Rodante Marcoleta. Ayan. Sad boy si Rodante Marcoleta. Sad boy! Diba? Ayan, yan ang napapala ng mga kumakampi kay Sara Duterte. Yan naman napapala. Lalo na kapag corrupt ka. Hindi lang naman dahil kakampi ni Sara Duterte to si Marcoleta kaya siya nakulong eh. Nakulong siya kasi tumanggap siya ng 75 million pesos na suhol. Tumanggap kasi siya ng 75 million peso na suhol. Kaya ho siya nakulong. Tapos kanina meron silang suspension, yung suspension niya bilang senador at hearing dahil sa bail. So may tentative date na sila sa August 18 para doon sa suspension at September 3 para naman doon sa sa kanyang bail, petition for bail. Feeling ko malabo siyang mabigyan ng bail. Bakit? Kasi po mga babayan, number 1, plunder is a non-bailable offense. Number 1. Number 2, the evidence is strong. The evidence of guilt is strong. Ayan na yung video eh. May confession pa nga siya sa video, mga babayan. Nandiyan na yung video at meron siyang confession, may pag-aming naganap doon sa video. So, paano ka hindi naman?
Pag napagbigyan pa ng bail to si Rodante Marcoleta, ang lakas naman talaga. Ang lakas mo kay Lord. Kapag napagbigyan pa to si Rodante Marcoleta, napakalakas mo talaga kay Lord. Iba ka. Diba? Oo, sabi ni Boy, from the mouth of the horse itself. I would disagree, Boy. Hindi from the mouth of the horse, from the mouth of the dog. From the mouth of the dog, respectively. Ayun. Anyway, but I respectfully disagree. So ayun na nga. So parang malabo siyang mapagbigyan ng ng bail. Magugulat ako pag pinagbigyan siya ng bail. Ang iisipin ko agad, ang lakas mo kay Lord. Grabe, ang lakas mo talaga kay Lord. Lord Alan Velasco. Or kung sino man yung Lord ni Alan Peter Cayetano. Lakas mo dun. Kung sino man yung Lord na yan, lakas mo talaga pag napagbigyan siya ng bail. Oo. Ngayon, mga kababayan, dahil di sa hearing na to, paglabas nila ng korte, doon na nagkaroon ng gulo. Okay, panoorin natin to. Senator Jinggoy Estrada is fighting the prosecution's bid to drop former DPWH Secretary Manuel Bonoan from his graft case. Meanwhile, the Sandigan Bayan has set the bail hearings of Senator Rodante Marcoleta, former Congressman Mike Defensor, and two others accused of plunder involving undeclared campaign donations. Kumuha tayo ng detalye kay John Reyes Calata. John Reyes, ano ang update sa mga kasong ito? May kasado na ang bail hearings ni Senador Rodante Marcoleta, dating Congressman Mike Defensor at dalawang iba pa sa kasong plunder. Itinakda ng Sandigan Bayan 3rd Division ang mga pagdinig sa bail simula September 3 at sa kada susunod na Lunes at Huwebes ng nasabing petsa hanggang October 1. Nakatagdang magpresenta ng 8 testigo ang prosekusyon dahilan para hindi mapagbigyan ng pansamantalang paglaya ng mga ito. Samantala, sisimulan naman ang main trial sa nasabing kaso sa October 8 kung saan inaasahang magpipresenta ang depensa ni Marcoleta ng 13 testigo, 3 naman kay Aristotel Viray at 4 kina Defensor at Joseph Espiritu. Sa paglabas ni Defensor sa courtroom matapos ang pre-trial, nagkaroon ng konting komosyon matapos pigilan ng BJMP sa Defensor na magpa-unlock ng panayam sa media. Sasaktan mo eh. Oo, nakita ko eh. Mukha yung ginagawa mo eh. Dalawang beses na kami ni-raid ng BGMP. Sir, bawal po. Bawal. Ghost Matam, yung Ghost Project, wala pa rin. Ano ka manulak medyo? Ano, wag daw manulak ko ako yan. Kakalad ka rin kita eh. Tigas na ulo. Kasi ito kasi si Mike Defensor, pag nakakita ng camera, parang para siyang, yung mga insekto na lumalapit sa ilaw, ganun siya. Pag nakakita ng camera, ganun yan si Mike Defensor. Diyos ko, kung ako nga yung jail guard na yan, pinagtulakan talaga kita, tigas ng mukha mo eh. Gamo-gamo, ayan, gamo-gamo. Seryoso, no joke. Oo, kung ako yung jail guard na to, kinaladkad ko yan. Hawakan ko sa kwelyo. Bawal yan, halika dito. Diyos ko. Tigas ng mukha to ni Mike Defensor. O yan patapusin. Pupuntahan natin yung buong video. Tingnan natin kung sinuntok talaga. Pero wait, game. Samantala, naghain ng formal na oposisyon ang kampo ni Senator Jinggoy Estrada sa Sandigan Bayan laban sa motion for reconsideration ng prosekusyon na alisin si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan bilang kapwa-akusado sa kasong graft.
Ayon sa abogado ni Estrada na si Attorney Lawrence Arroyo ng Flamiano, Arroyo and Dueñas Law Firm, ang pag-amyenda sa impormasyon matapos ang arraignment ay labag sa karapatan ng senador sa due process. Anya, magdudulot ito ng substantial o malaking pagbabago sa teorya ng kaso mula sa sabwatan o conspiracy tungo sa pagiging lone actor na lamang ni Estrada. Tahasan ding binatikos ang tangka ng prosekusyon na gawing state witness si Bonoan sa pamamagitan umano ng maling proseso. Ipununto ng kampo ni Estrada ang centrality o malaking papel ni Bonoan bilang DPWH Secretary na tila ito raw ang dahilan ng prosekusyon kaya tutol umano sila sa paggamit ng Rule 119 ng Korte. Sa ilalim ng nasabing rule, papahintulutan lamang ang pag-discharge para maging state witness sa akusadong hindi pinaka-guilty sa kaso. Mike? John Riz, pumunta tayo doon sa tensyon kanina involving former Congressman Mike Defensor. Nakausap niyo ba siya? Hindi. Nagpaunlak ba siya ng interview at tungkol doon sa mga kasong kinakaharap niya? Mike, kanina yun yung pagkakataon na papakakapanayamin sana namin ni si dating Congressman na Mike Defensor. Pero yun nga nung paglapit niya doon sa microphones ng media at doon sa camera, hinarangan siya ng mga BJMP personnel. Kaya sana yung panayam namin sa kanya ay naunsame at yun na lamang yung mga salitang binitawan niya na 2 beses daw silang ni-raid ng BJMP pero hindi malinaw kung ano yung Bilang naghang. Bitin. raid na Yeah. kanyang itinutukoy at saka nagpatutsada din siya tungkol doon sa flood control projects na kasabay na ng Ghost Month, yung mga ghost flood control projects wala pa rin daw nangyayari, May. Bukod sa petition for bail, may Okay. Daanan lang natin sandali yung kay Jinggoy. Kapag kasi pwede namang mag-amend ng information. Ibig sabihin, pwede kang magbago ng kaso. For example, yung meron kang mga babaguhing pag kasi information kasi tawag sa complaint. Pag nasa korte na siya, information ang tawag doon. So, para pasimplihin natin at para mas maintindihan ng natin lahat, complaint na lang ang gagamitin kong salita. So, kapag kasi merong mga amendment o pagbabago doon sa reklamo na i-file ng prosecutor laban sa isang defendant, pwede naman yun, ina-allow naman yun. Pero, hindi pwedeng maging substantial ang pagbabago. So, halimbawa, kung babaguhin lang, itatama yung pangalan, or dati, John Doe ang nakasulat, pero na-identify mo na kung sino yung John Doe, ilalagay mo ngayon yung pangalan, yun yung pinapayagan ng court. Yung mga substantial na pagbabago sa complaint o sa information, kailangan mo muna ng leave of court. Sabihin, kailangan payagan ka muna ng korte. Hindi basta-basta kasi yun. Ngayon, ang sinasabi ng kampo ni Jinggoy, kapag daw tinanggal si Bonoan bilang respondent, magbabago daw, magkakaroon daw ng substantial amendment doon sa impormasyon o sa complaint kasi magiging lone actor na lang sa conspiracy si Jinggoy. Kaya ang in-establish kasi ng prosecution para makulong si Jinggoy, si Bonoan at si Jinggoy ay nagkaroon ng sabwatan para sa plunder. So, may point yung partido ni Jinggoy, kung tutuusin. To be fair kay sa mga sinabi. May point yung sinabi ng abogado ni Jinggoy. Magbabago kasi yung legal theory. Magbabago yung basehan ng reklamo kapag tinanggal si Bonoan. So, kaya nag-oppose yung kampo ni Jinggoy. It was a bad idea to begin with. Oo. Yung naging strategy na yan ni Ombudsman Remulla, na gusto nilang kuning state witness si Bonoan. It was a bad idea to begin with kasi hindi nga natin alam kung si Bonoan ang least guilty. Hindi natin alam yun .
Kung si Bonoan ang least guilty. So, palyado ho talaga si Ombudsman dun. So, dapat talaga, nung umpisa pa lang, bago pa lang nila i-file yung kaso, ay kinausap na siya kung gagawin siyang state witness. Para hindi na siya isinama dun sa kaso. In fairness, hindi rin naman pinayagan ng court. Noon pa man, parang may nabalitaan na ako before na hindi pinayagan ng court na i-drop siya bilang respondent. But I think sa kaso yata yun ni Bong Revilla. Pero dito sa kaso ni Jinggoy, wala pa yatang ganung decision. Pero kung pagbabasihan ko yung naging desisyon doon sa kaso ni Bong Revilla, feeling ko hindi i-drop si Bonoan. Malabo siyang ma-drop as a respondent dahil gagawin siyang state witness. Buti sana kung halimbawa, kung buhay pa si Cabral, tapos kasama siyang respondent, baka siya pa yung least guilty. So baka siya pa yung pwede maging state witness. Kaso wala na siya Or yung mga contractor. Yun, pwede pa yun, yung mga contractor. So yun. Pero papalyado talaga yung plano na yun. It really won't work. Pero balikan natin si Mike Defensor. Sinuntok ba talaga siya? Nakakuha ako ng mas mahabang video kasama yung paglabas nila sa korte. Ito ho yun. Panoorin natin. Hi, sir. Sir. Hoy. Wait lang. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Nakita niyo ba sinuntok? Hindi siya sinuntok. Howie boy siya Howie boy itong si jail guard Hindi siya sinuntok. Hinawi niya yung paglapit, pinigilan niya yung paglapit ni Mike Defensor sa press. Kasi mga kababayan, he should not be doing it. Tingnan niyo mga kababayan, naunang naglakad yung mga dalawa pa niyang kasama. Yung dalawang nag-donate din kay Marcoleta. Nauna pang maglakad si Marcoleta sa kanya. Nagkomento ba? Hindi. Bakit? Kasi it's not allowed. Baka nakakalimutan ni Mike Defensor na PDL siya. Person deprived of liberty. Ang karapatan na lang niya, mga kababayan, ay manatiling buhay at manatiling hindi tinotorture. Yun na lang ang karapatan niya. Yung karapatan niyang magsalita at maipag-usap sa media ay bawas na. Masyadong nag-aangas itong si Mike Defensor. Preso ka na, Mike Defensor. Hindi ka na congressman, hindi ka na bilyonaryo o milyonaryo na mayroong putahan. Ikaw ay preso. Huwag ka nang mag-angas. Hindi na uubra ang angas mo. Siniko pa niya yung siniko pa niya yung jail guard Nakita nyo kanina. Siniko niya huwag mo ko itulak. Gumanon pa siya. Alam niya, kung ako yun, mga kababayan, hawa ko pa siya sa batok. Tumiretso ka dun. Migil ka. Wala, tinawanan lang siya nung jail guard Siyempre, iisipin din niya yung trabaho niya, 'di ba? Alam naman natin 'yun. Wag na nating i-judge si jail guard. Pero 'di ba? Malay ba natin kung mayroon ng utos sa mga jail guard na kapag nagsalita sa press, wag niyo hahayaang magsalita yan si Mike Defensor
Pag humarap sa press yan, harangan nyo. Huwag nyo pagsasalitain niya sa press. Bawal yun. Ang yabang eh. Oh. Hindi siya sinuntok. Hinarangan siyang maipag-usap sa press. Hoy! Grabe naman. Ang nakakatawa dito, yung framing ng mga DDS, sinuntok daw. Nasaan yung suntok? Hinahanap ko yung suntok. Grabe naman. Hoy! Hoy! Tinulak eh. Hindi siya sinuntok, tinulak siya. Pabalik. Oh. Yan ha. Hoy! Grabe naman, grabe. grabe naman, grabe. Oo. Hindi natin inaasar mga Bisaya, pero kasi ang OA nung nagsasalita ng grabe. OA ang wala, grabe naman kayo, grabe. Anak ka ng tipaklong. Hinarangan lang kayo, grabe na, grabe. Baliw. OA nyo eh. Oh. Grabe naman. Grabe naman yan. Grabe naman yung ginagawa niyo. Grabe naman yung ginagawa nyo. Baliw. Sino ba yung vlogger na yan? Bobo ang wala. Nasa harapan mo na, hindi mo pa rin alam kung ano itsura ng suntok. Anak ka ng tipaklo. Nasa harapan mo na eh, hindi mo pa nakita yung diferensya ng suntok sa hawi. Bobo ang wala. Ito kasi yung mga tumatanggap ng allowance eh. Kaya sila naandyan, yung mga vlogger na yan, kaya sila naandyan, tumatanggap sila ng allowance. Naandyan yan para kumuha ng content dahil, syempre, 3-5 din yan, guys. Yun yung balita nakarating sa akin eh. 3-5 din daw yan kada appearance sa mga ganyan-ganyan. 3-5. Di ba magsusuntukan pa nga sila nung isa? Nabalitaan niyo yung nag-viral na dalawang DDS na yung babae galit na galit. Gusto niyang gulpihin yung isang DDS. Oo, ang chismis doon, hindi raw kasi nagkabigayan ng allowance. Sinulo daw yung allowance. Grabe naman yun. Grabe. 3-5 din yan. Aba. Kung everyday meron kang ganyan racket, di may 3-5 ka. Grabe talaga, grabe. Makikipagpatayan ka sa 3-5. Kung mabuo mo yun, kung 5 araw ang nasa hearing, di 3-5 ng 3-5 yun everyday. Di ba? Di ba na kailangan talaga magtrabaho sa opisina? Di ba? Magpakatrol ka na lang talaga. Yun eh. Na-post ba ni Article yun? Na-post daw ni Article PH yun. 3-5. Yung kasi ang sistema dyan. Tapos, dito pala yung konsehal, di ba konsehal to ng QC? Ba't niya ba binuto tong mokong na to? Tong konsehal na to? Mas busy pa siya kay Mike Defensor kaysa sa trabaho niya sa pagiging konsehal ng QC. Anong pangalan na ito? Yan yung konsehal na yan. Langya. Ang dami-daming trabaho, ang dami-daming problema ng QC. Lalo ngayon na bumagyo at bumaha. Lalo ngayon, pero may oras siya para kay Mike Defensor.
Lang yan. Dami mong time, boy. Sinong bumoto dito sa konsehal na to? Nakukuha nyo ba yung ano nyo? Are you getting your votes worth? Oo. Sulit ba yung boto? Sulit? Ha? Nasikaso pa kayo? Diyos ko. Daming time, talaga. Baka parokyano, El Cruz. Grabe ka naman, El Cruz. Baka naman daw parokyano. Parokyano ni Mike. Parokyano ni Mike sa putahan niya. Di ba? Ang dami-daming trabaho, ang dami-daming dapat ayusin sa QC. Pero may time siya sa hearing, para sa hearing ni Mike Defensor. Ano ka ba niya? Business partner ka ba niya? Best friend ba kayo? Ano ba? Ano bang pinagsamahan niyo niyan? Ano meron sa inyo? But anyway, definitely mga kababayan, hindi sinuntok si Mike Defensor. Pero OA siya, pa-big team. Biktima siya, pa-big team. And another thing, mga kababayan, most probably, hindi rin mapagbibigyan ang bail, ang piyansa dito kay Mike Defensor. Lalo na pag uma-attitude ka ng ganito. Ang hirap maawa ng judge kapag ganito ka umasal. Paano maaawa ang judge sa'yo kung ganito ka kaangas, di ba? Paano iisipin ng judge na handa kang humarap sa kaso mo kung ganitong ugali mo? Malabo pa sa sabaw ng pusit. Alam niyo mga kababayan, kapag kung sinasabi ng mga DDS na sinuntok daw si Mike Defensor, sana tinutuon na lang eh. Sana tinutuon na lang talaga, no joke. No joke. Kasi, I mean, di ba, tulad niyan, wala ka nang ginawa, hindi mo na nga sinuntok eh. Napag-isipan ka pa. Eh di sana sinuntok mo na lang para may basihan talaga yung sinasabi nila. Nakaisa ka pa. Pero syempre, hindi nila gagawin yun kasi professional sila. Syempre, baka naman isusugal nila yung kanilang trabaho para lang makaisa kay Mike Defensor. Syempre, di mangyayari yun. Ang gagawin na lang yan, babawi siya pag nakadetain na si Mike. Doon na lang siya babawi kapag nakakulong na si Mike Defensor, di ba? Doon na lang babawi yan. Pero ewan ko lang kung ano nangyayari sa loob ng ng BJMP, pero mukhang maayos naman ang itsura ni Mike Defensor, maayos din ang itsura ni Rodante Marcoleta. At mukhang maayos naman ang kanilang lagay sa loob ng PITA, no? Kontra sa karanasan ng karamihan na mamamayang Pilipino na naka-experience na ng BJMP. Napakalayo. Kasi mukhang okay pa sila eh. Okay pa sila eh. Mukhang wala pinoproblema eh. Di ba? Kaya wag niyo na bigyan ng special treatment yan si Marcoleta at si Mike Defensor. Diyos ko, my goodness. Binabalahura kayo ng harapan. Oh my goodness. Parang binili yung pagkatao nyo. Ano ba yan? Bigyan ng special treatment yung dalawang yan. Oo, mga kurakot yan. Tigilan nyo yung special treatment dyan. Oo. So, again, kung akong tatanungin, wala namang nangyaring suntok. Pero kung nasuntok talaga siya, deserve niya yun. Sana nga, natuluyan na lang para mas masaya, di ba? Meron tayong papalakpakan. Nasuntok na lang.